sooner or later, dadating lang din ho yung point kung saan maiisip natin, ay, daddy, kailangan na talaga natin gawa ng paraan to. Intindihan. Okay, ito ay hindi ho panghuhusga ha. Ito ay just plain observation. Ito ay plain observation, ha? Hindi pa po natin siya masyado naiintindihan. Like example, bakit hindi niyo po ginagawa ito na i-demand siyang umupo? Tanong ho yun. Wait a minute, wait lang. Wait lang, sorry. Bakit hindi niyo po siya dinidemand na umupo? Kasi feeling natin di niya kaya eh. Right? Oh, wait a minute. I-open. Okay. Wait lang. Actually, hindi sa hindi niya kaya. Ayaw niya. Okay, wait lang. Wait lang. Ito na. Pakita ko ho sa inyo. Pagka bibitawan ko siya. Oh, go. Nawawala po yung frustration. Mamaya hihingi akong permission sa inyo kung po pwede ko siyang sagarin. Kasi kakayanin niya ho yan. Yung setup kasi nung understanding niya is that once na nag-manifest na siya ng frustration, technically, wala na akong karapatan na i-push pa sa kanya yon. Usually, yun yung nagiging layout. Ano ang reason nun? Usually because of the routine. Hindi naman yun yung normal na environment na ginagalawan niya. Feeling niya, frustrating talaga yun. Ano ang magiging problem natin doon? Actually, marami. Hindi ko ma-address ang speech and language niya hanggat hindi siya nakikinig sa akin. That's number one. Hindi ko ma-address yung following directions niya, yung waiting time niya, yung feeding niya. Kasi sabi ko nga kanina, kailangan natin magpang-abot. Kaya medyo hinuhold ako, dinidepende ko sa magulang kung nakikita ko na medyo okay pa ba sa parents to. Kaya kanina, hindi ko tinuloy kasi nakikita ko parang alanganin eh. Parang hindi okay yun ah. Parang hindi tama yung ginagawa ni teacher. Nagigets niyo ho? Ang point ko ho na gustong sabihin sa inyo is that though what I'm doing is frustrating for him, but I'm not doing anything wrong. I'm just making sure na no, you need to sit down lang. Hindi ko siya iniipit, hindi ko siya kinukurot, wala akong anything na bad na ginagawa. It's just that for him, hindi yun normal. Hindi yun yung normal na setup niya. Mas kilala niya kayo kumpara sa kilala niyo siya. Anong ibig sabihin nun? Kilala niya kayo na hindi niyo naman ipipilit sa kanya to eh. And ang feeling natin, ang only option natin is to, sige na. Nagigets nyo? Ang dilemma ho dyan is that, sooner or later, dadating lang din ho yung point kung saan maiisip natin, ay, daddy, kailangan na talaga natin gawa ng paraan to. In terms of example, sa mall, ito po hindi po panghuhusga ha, binivisualize ko lang yung setup niyo po. Malamang sa malamang ho nito, buhat-buhat nyo siya. Or most of the time. Kasi why? Baka biglang tumakbo eh. Right? So, nakaka-impede na rin siya sa inyo. Hindi kayo po pwedeng pumunta kung nasaan yung mga laruan or nasaan yung playground. Kasi kung hindi, magagalit siya pag nakita niya yun, tapos pag hindi nyo binili, end up wala kayong choice. O kaya kayo na, kakain kayo, tapos apakatagal. Tapos hindi nyo mabigay agad sa kanya kasi mag-aantay pa kayo. So, challenging siya. Kailangan ho nating mas maintindihan siya. Hindi yung intindi na in a sense na intindihin ko na siya kahit na may ginagawa siyang hindi maganda. What I mean by intindi is ano ba ang dahilan kung bakit niya ginagawa. For example, naiinis siya sa akin kasi naiinis na siya kasi hindi ko na binigay sa kanya nung gusto niya. So, yung immediacy, kailangan maibigay ko. Kaya kung mapapansin niyo, hindi kayo maganda o gaga sa kanya pagka nagaganito na siya. Kailangan mahanap mo agad kung anong reason nung kinaiiyakan niya, tapos mailatag mo agad sa kanya. Wait lang. Wait. 1. 2. Ay naku, ayaw ko. Dito. Ayaw. Dito, lalagay. Dito. Wait lang, sit down. Sit down lang. Number 1. Next, number 2. Tingnan niyo po Number 3. Okay na siya once na realize siya wala siyang choice. 4. Fix mo yung number 4. Number 5.
pagka na-realize siyang wala siyang choice, wala siyang choice. Kasi, sabi ko nga, makasarili kasi talaga sila. Totoo ho yun. Kaya actually, hirap na hirap tayong pasunurin siya kasi feeling natin wala tayong choice. 8. Oh, 9. Pakasungit. Hindi niya naman malaya nakaupo na siya. 9. 10. 10. Dito. Apaka naman, tisilip-silip pa. Very good. High five. High five. High five muna. Sandali. Hindi pa tapos. Geget ko tong purple at saka blue. Sandali. Hanggang 5 lang. Oh, blue. Shoot mo dito. Kaya niya ho talaga yon. Hindi lang natin alam na kaya niya pala. Tsaka paminsan, dahil doon sa lacking doon sa pag-understand natin sa situation niya, madalas, ina-attribute natin doon sa condition niya. Ay, hindi niya talaga kaya yan, daddy. Sige, bigay mo na, kawawa naman. Mga ganon. Nagkakaroon tayo ng unconditional na positive regard. Ibig sabihin, parang sa sobrang taas ng pagmamahal niyo ho sa kanya, which is tama ho yun Kumbaga, kahit na medyo hindi na tama yung ginagawa niya, hinahayaan nyo kasi feeling nyo, hindi niya naman naiintindihan Actually, sa totoo lang, marami pa yan. Marami pa siyang kaya na hindi natin, baka mamaya sa susunod niya, nag-o-obstacle na siya Kaya niya ho yun. It's just that kailangan natin mag-grasp na ito na yung kaya niya. Saka yun yung sinasabi ko, madugo yan in a sense na masakit sa puso. Nyo, hindi sa kanya. Yung sa kanya kasi normal naman sa kanya yan, yung mag-iyak-iyakan Pagka kinuha ko yan, maiinis na naman siya. Pero maintindihan niya na kung ano yung next na gagawin niya. Last na ho bago tayo umuwi. Come on na, let's go! Sit down. Upo lang, upo. Sit down, dito. Sit down. Papatasan kaming ihi. Sino ba susunod kanino? Di yan. Sabi ko nga, babalik ka rin nyo. Sumunod ka lang, bibigay ko sa'yo yan, anak. Lahat ng pera ni daddy at ni mami para sa'yo naman You know what I mean? Yun nga lang, kung lahat yun ibabato mo ng isang bugso, hindi niya naman maintindihan yun Ang naiintindihan niya lang, nakuha ko gusto ko. Ayan. So ngayon, hindi niya namamalayan, nag-activity siya, nakaupo. So, ganun ho natin siya i-deal. Mahirap ho kasi mataas ang learning curve. Ang dami nyo kailangang intindihin sa kanya. Bakit kaya ganito? Bakit kaya ganyan? Kaya kami, kahit ako, nagpapagalit ho talaga ako ng magulang kasi malaki ho factor nun Ayun, Kaya pag kami mga ganun ho na napagalitan ho kayo kung sakali man, ano ho yun, trabaho lang, wala hong personalan. Very good Ay, galing Ayun Thank you po, may question.